Ang next naman natin ang EC, para makuha tayo ng ECE, ang water dispenser. So inon ko yung hot and cold para makuha natin yung total. So kukunan na natin siya ng EC current. So nasa cold natin. Yan. 2.57 para sa ating water dispenser. So sulat natin para makuha natin kung magkano ang babayaran natin na kuryente. Yan, ito ating formula for estimating energy consumption. Wattage times hours used per day divide 1000 equals daily kilowatt hour consumption. Ang 1 kilowatt equals 1000 watts. Yung ECE natin ay actual consumption apps, yung ginawa natin una. Yan. So para makuha natin yung wattage, ito meron tayong magic triangle, yung P equals I times V. So P means watts, I amps, V is volt. So meron tayong I, yung ito AC, actual consumption amps, i-times natin sa 230 volts na given para makuha natin ang wattage. Saka tayo magta-times use per day or 24 hours. So simulan na natin. Dito naman tayo sa ating water dispenser. Siyempre naka-on yung hot and cold para nakuha natin ang ECE niya. Yung ECE niya ay 2.57 amps times 230 volts para makuha natin ang watts. 591.1 watts times natin sa 24 hours na paggamit ng ating water dispenser hot and cold, ay sagot niya ay 14,186.4 watts hour. Divide natin sa 1,000 para makuha ang kilowatt hour. Sagot niya ay 14.18 kilowatt hour at nag-times tayo ng 14 pesos per kilowatt hour. Ang babayaran natin sa water dispenser ay 198.6 pesos per 24 hours na paggamit. Angat pa ito kapag ginamit natin ito sa piso vending machine na tubig, automatic tubig. Yan sa water dispenser. Pero ito lang yung initial na sa 24 hours na paggamit ng water dispenser, hot and cold. So ayan mga katings video, alam na natin kung magkano ang ating babayaran sa hours used per day ng device o mga electric device sa ating mga bahay. Ayan. Tandaan nyo lang yung ating mga formula. Ayan, for energy consumption. Ayan, sa ating magic triangle. Tandaan lang natin na ito ay isang estimating energy consumption. Posibleng bababa pa siya or tataas. At least meron na tayong idea tungkol sa bawat device ng ating ginagamit. Para gusto nating mabawasan, syempre, huwag nating gamitin ng mahaba yung ating device na mas malaki yung konsumo. Yan, sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating estimating energy consumption. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment for more videos. This is Rametric. Thanks we do.